Hello listeners and viewers! Ako po ulit ito si Miss Lan na makakasama nyo sa panibagong istorya dito lang yan sa TSN Official. Pero bago ang lahat, syempre ang hindi mawawala ang ating comment of the day. Ngayon po ay galing kay Eusebio Leonin Macanas. Nakikinig ako lagi sa programa mo, Madam, watching from Rome, Italy. Maraming salamat po sa ating mga OFWs at lagi lang po kayong tumutok dito sa ating channel. I-subscribe nyo na po at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa ating pinakabagong upload. At alam ko excited na kayo dahil excited na rin ako sa panibagong kwentong ito ni Richelle at Rowan. Ano bang mukha yan, Richelle? Kasal na kasal ng pinsan mo. Pero nakasimangot ka na naman. Ngumiti ka nga. Sinong hindi sisimangot kung pangbenteng kasal na to sa taon na ito na napuntahan ko? Bridesmaid pa ako palagi. Pero kahit na kailan, wala akong naging boyfriend sa buhay ko. Mas matanda pa nga ako sa pinsan ko pero mas nauna pa siyang makasal sa akin. Pinigilan ng ina ni Richelle na si Krisha na matawa dahil sa naging reklamo ng anak niya. Alam na alam ni Krisha kung gaano kagusto ng anak niya na makasal, lalo na at sobrang laki ng pamilya nila. Halos lahat na rin ng nasa pamilya nila ay kasal na. Pero si Richelle, na magiging 30 years old na next year, ay wala pa rin ka-boyfriend. In short, I know boyfriend since birth ang dalaga. Kaya ngayong 29 years old na siya, ay gustong-gusto na niyang magka-boyfriend o magka-asawa. Mom, bakit ba kasi pinigilan niyo ako noon ni Dad na mag-boyfriend eh? Kung may boyfriend lang ako nung college, baka kasal na ako ngayon. Aba, bakit kasalanan na naman namin na nangyari sa'yo noon? Ikaw kaya itong panay-iwas sa mga lalaki noon na para bang may sakit silang nakakahawa. Pinigilan ka lang namin mag-boyfriend at nagpapigil ka naman. Hindi mo ba alam ang kasabihan, ha? True love conquers all daw. Sabi mo kaya nun nahahabulin ng itak ang lalaking manliligaw sa akin. Mas mabuti na yung iwasan ko sila, kaysa naman maging kriminal ka bigla. Napailing-iling si Krisha dahil sa narinig na pag-uusap ng mag-ama niya. Ganoon palagi ang nangyayari kapag magkaharap ang dalawa. Tumigil na kayong dalawa at wala tayo sa mansyon natin. Hindi ito ang tamang panahon para magkagulo kayo. At ikaw, Iha, kung gusto mo naman palang magkaasawa, bakit hindi ka tumingin-tingin sa paligid mo? Nasa resepsyon na tayo at wala na sa simbahan. Pwede ka nang humarot dito. Mabilisan na pangiwi si Richelle sa sinabi ng kanyang ina na ngumiti pa sa kanya ng sobrang tamis. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya kaya tumayo na lang siya sa kinauupuan niya. Sa tingin ko, Mom, bugaw ka sa nakaraang buhay mo. Perfect kayo ni Dad. Bago pa mapalo si Richelle ng kanyang ina, ay mabilis siyang lumayo habang natatawa. Dahil ngayon ay magkasalubong na ang kilay ni Krisha. Alam ni Richelle na mahal siya ng mga magulang niya, na hindi magkakaroon ng pake ang mga ito kahit na hindi siya mag-aasawa. Pero mahal din naman niya ang mga magulang niya. Minsan nang narinig ni Richelle na gusto ng kanyang ina ng apo, at dahil nag-iisang anak siya, ay walang ibang makapagbibigay noon kundi siya. Gusto niya na mapagbigyan ang gusto ng kanyang ina. Hindi lang apong ibibigay ko sa kanila. Dahil maghahanap ako ng lalaki na perpekto. Yung tipo ng lalaki na tanggap ang mga magulang ko. At yung kaya kong samahan na alagaan sila. Sa naisip ni Richelle ay napangiti siya. Pero kalaunan ay nabura ang ngiti sa labi niya dahil hindi niya alam kung saan siya makakahanap ng ganong klase ng lalaki sa buhay niya. Tinapik-tapik ni Rowan ang mesa sa kanyang opisina. Abala siyang basahin ang isang article na hawak niya sa kanyang kaliwang kamay. Nang may kumatok sa pinto ng opisina, ay hindi nagsalita si Rowan. Hanggang sa bumukas iyon at pumasok ang sekretarya ng lalaki. Sir, nag-message po yung magulang mo. Gusto ka raw ho nilang makasama sa isang dinner mamaya. Libre ka raw ho ba? Hindi pa sinabi ko na sa'yo.
na huwag tatanggap ng kahit anong mensahe galing sa kanila. Sabihin mo sa kanila na huwag na akong ayain sa kahit ano. Dahil hindi ako pupunta. And please be reminded, Daniel, that I don't have parents. Napalunok si Daniel sa sobrang lamig ng boses ni Rowan. Hindi lingid sa kaalaman ni Daniel na magulo ang pamilya ng amo. Hindi kasundo ni Rowan ang mga magulang nito, pero yun lang ang alam ng lahat. Hindi nila alam kung ano talaga ang nangyari sa pagitan ni Rowan at ng mga magulang niya. Susunod, huwag mo na akong kausapin patungkol sa kanila. Project your invitation. Hindi mo na ako kailangan tanungin pa. Dahil iisa lang ang magiging sagot ko. It is always a no. Masusunod, sir. Simula ngayon, hindi na po mauulit ang bagay na to. Nang umalis si Daniel, ay nabitawan ni Rowan ang article na hawak niya. Nawalan na siya ng ganang tapusin ang binabasa niya kani-kanina lang. Kapag may bumabanggit sa mga magulang ni Rowan, ay palagi siyang nawawalan ng gana. At minsan, naiinis siya. Upang mapakalma ang sarili niya, umalis si Rowan sa kumpanya nila at nagpunta sa lugar kung saan ay kaya niyang ilabas ang nararamdaman niya. Kumusta ka na? They keep sending messages to me. Mas lalo lang akong iinis. Ang kapal na mukha nila. Para bang wala silang ginawa na kahit anong masama. They sent you to your own death, you know. Silang dahilan kaya nawala ka. At hindi ko sila mapapatawad. Umigting ang panga ni Rowan habang nagsasalita siya. Ang nasa harap niya ay ang puntod ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Her sister, whom their parents have neglected. Kung hindi lang sila naging abala. Kung mas pinahalagahan ka nila kaysa sa mga bagay na gusto nilang gawin. Sana hindi ka nawala. Nasa ganoong sitwasyon si Rowan nang may tumikhim sa likod niya. Hindi niya yun nilingon dahil sa tingin niya ay hindi siya ang gustong kausapin nito. Mister? Yuhu! Ikaw po na naka-black suit na mukhang mas mamahalin pa kaysa sa kotse ko? What do you want? Napangiwi si Richelle sa narinig niya. Ang lamig ng boses nito. Nagpunta ng sementeryo ang dalaga dahil gusto niyang dalawin ang lolo at lolo niya. Pero, nung pauwi na siya, ay nadaanan niya si Rowan at narinig niya ang sinabi nito. Narinig po kasi kita. Sabi mo na ang mga magulang mong dahilan, kaya nawalan ng buhay ang kapatid mo. Pero bakit hindi mo po sinisisi ang sarili mo? Kung abala sila, bakit wala ka po sa tabi niya? I mean, kung naroon ka, paniguradong maliligtas ang kapatid mo, hindi ba? Di ko rin namang gustong sisihin mong sarili mo. Kaya sana mas tawakan mo yung pag-iisip mo. Anak po kayo ng mga magulang mo. At paniguradong ayaw rin nila na masaktan po kayo. You're just a stranger. Wala kang alam tungkol sa pamilya namin. Wala nga po. Pero wala rin naman po kayong alam tungkol sa mga magulang mo, hindi ba? Kung wala ka ng mga panahong na yon, paniguradong wala ka ring alam tungkol sa kapatid mo. Tsaka, importante po na nagmamahalan tayo. Pamilya kayo kaya sana, huwag niyong sirain ang bond na mayroon kayo. Kung wala namang dahilan para masira yon. Hindi pa rin nililingon ni Rowan si Richelle, pero wala nang pakipa ang babae roon. Ayaw lang niya na may masirang pamilya dahil sa hindi pagkakaintindihan. Kung wala pong kasalanan ng mga magulang mo, paniguradong malulungkot ang kapatid mo, mister. Dahil naninisi ka ng maling tao. Huwag mong hayaan ang galit mo na magwagi. Let love blooms. Yun lang naman eh. Kapag may oras ka, kausapin ng mga magulang mo. Kapag nawala sila, tapos sulin ng lahat, baka magsisi ka lang. Sa paglingon ni Rowan ay nakalayo na si Richelle. Titig na titig si Rowan sa likod ng dalaga. Desidido siya na iwasan ang mga magulang at manatiling galit sa mga ito. At ngayon ay may dumating na isang estranghero para bigyan siya ng leksyon tungkol sa pamilya niya. Nanlaki ang mga mata ni Richelle at mabilis niyang nilapitan ng ina. Nasa harap ng kalan si Krisha at para kay Richelle ay isang disaster ang pangyayaring iyon. Mom, bakit kayo nariyan?
Hindi ba't sabi namin ni Dad na wag kang susubukan na magluto? Wala pa kaming balak ni Dad na ma-food poisoning. Bastos ka? Anong food poisoning? Hindi naman nakaka-food poison ang sobrang alat na pagkain. Hindi nga. Pero magkakaroon naman kami ng sakit sa bato dahil dyan. Wala sa plano ko magkaroon ng UTI, Mom. Wala pa nga akong asawa eh. Gusto mo na agad akong malibing. Kaya same pa rin yun. Food poison pa rin kasi madededs naman kami. Isang daing ang kumawala sa labi ni Richelle nang mabilis na hampasin ni Krisha ang balikat ng anak niya. Natawa lang din naman si Richelle. Paano ba naman at kapag nagluluto ang ina niya, ay para bang reyna ito ng asin sa sobrang alat ng mga pagkain nito. Mas mabuti pa, Mom. Tawagin ko na si Manang Isay. Siya na lang ang magluluto para sa atin. Huwag ka na mag-abala pa, okay? Ewan ko sa inyo. Pareho lang kayo ng dad mo. Natakasan ko nga yung isa pero nandito ka naman. Si Dad actually ang tumawag sa akin kanina habang natutulog pa ako. Sabi niya pinabili mo siya ng pagkain sa labas at baka raw may binabala ka kaya gusto niyang i-check kita. Thankfully, I did. Sumimangot lang ang ina ni Richelle sa kanya. Talagang wala siyang kawala dahil sa mag-ama niya na bantay sarado siya palagi. Sa huli ay nagtawag si Richelle ng tagaluto. Bago itinulak ang kanyang ina paalis sa kusina. Nang dumating ang kanyang ama, ay nag-appear pa silang dalawa dahil napigilan nila si Krisha. May darating mamaya na bagong hardinero, Richelle. Aalis kami ng mamo kaya pakicheck muna siya. Gusto kasi ng mamo na baguhin yung hardin at pataniman ng mas maraming bulaklak. Siya sanang kakausap para mas maintindihan ang hardinero. Kaso may check-up siya ngayong araw. I understand, Dad. Huwag kang mag-alala at hindi naman ako nangangagat. Loka kang bata ka. Huwag ka talagang mangangagat at wala kaming anak na aso. Mom! Natawa sina Krisha at Raymond dahil sa naging pag-angil ni Richelle sa sinabi ng ina. Nakanganga ang labi ni Daniel sa kanyang boss dahil sa naging sinabi nito. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Ayos na po ba kayo, sir? Ano pong pumasok sa isipan mo? Nag-apply po kayo ng hardinero. Hardinero na ako. I just want to. Binigyan ako ng babae niyo ng leksyon. Kaya gusto kong makita kung sobrang ganda ba ng buhay niya para sabihin niya sa akin ang mga bagay na yun. If her family is a mess, then whatever she said is invalid. Napangiwi si Daniel. Sobrang lamig ng boss niya. Sinabi ni Rowan kay Daniel ang nangyari sa sementeryo at inutusan siya nitong hanapin ang babaeng kumausap dito. Hindi naman nahirapan si Daniel dahil may mga CCTV sa paligid nito. Yun nga lang ay nagulat si Daniel pagkatapos sabihin ni Rowan sa kanya kani-kanina lang na hindi ito susulpot sa kumpanya ng ilang araw dahil magiging hardinero ito. Pero sir, baka makilala ka po ng babaeng yun. Nakatalikod ako nung kinausap niya ako. Kaya paniguradong hindi niya ako makikilala. Besides, according to your investigation, di naman ganun kayaman ng babaeng yun. Ang mansyon nila ay pamana lang. Pero wala naman silang kumpanya. Their works are average. In conclusion, paniguradong hindi pa nila kilala kung sino ako. After all, hindi naman ako mahilig sa social media. At konti lang litrato ko sa internet. Right, nakatalikod pa nga. May sinabi ka? I mean, tama ka, sir. Hindi ka nga po nila makikilala dahil lahat naman ng litrato mo sa internet ay nakatalikod. Di naman siguro ganun kamatikuloso si Miss Marasigan para makilala ka dahil lang po sa likod mo. Tumaas lang ang kilay ni Rowan sa kanyang sekretarya na nakangiwing ngumiti sa kanya. Kapag may nagtanong kung nasan ako, sabihin mong nasa bakasyon. Pagkatapos ng sinabi, ay tumalikod na si Rowan para umalis sa opisina niya. Habang naiwan naman si Daniel na napabuntong hininga na lang dahil sa nangyayari. Ay nako, na bang meron sa mga mayayaman kung ano-ano lang ang naiisip nilang gawin sa buhay? Nang makita ni Richelle ang oras, ay kaagad na nanlaki ang mga mata niya. Mas binilisan niya ang kilos niya at basta-basta na lang na itinali ang buhok bago lumabas ng kanyang kwarto. Manang Isay, nasa labas na po ba yung hardinero? Oo, iha.
Kanina pa dumating. Iginiya ko na lang muna siya sa hardin para makita niya at maorganisa niya ang mga kailangan niyang gawin doon. Thanks, Manang. Hindi ko napansin ang oras eh. Napasarap ako sa pagligo. How about sina Mom and Dad? Umalis na po ba sila? Oo, kanina lang din. Pagkaalis nila ay saka rin dumating yung bagong hardinero. Pagkatapos ng sagot ni Manang Isay, ay mabilis na nagpaalam si Richelle para puntahan ang hardin. Hindi rin nagtagal, ay may nakita siyang isang matikas na lalaki na nakatalikod sa kanya. May itim na shirt itong suot at bakat pa iyon sa katawan ng lalaki. Hindi naman sinabi ni Mom na yummy-licious pala itong nakuha nilang hardinero. Look at that shirt! Sana naging t-shirt na lang ako sa buhay kong to. Halos hindi na kumukurap si Richelle dahil sa nakakita niya. Kulang na lang ay tumulo ang laway niya. Lalo na nang gumalaw ang bago nilang hardinero at mas naging klaro ang biceps nito. Miss, Dahil nagda-daydream pa si Richelle, ay hindi niya napansin ang pagharap ni Rowan sa kanya. Takang-taka ang binata habang nakatingin sa dalaga na may ngiti pa sa labi. Miss, ayos ka lang ba? Miss, Sa muling pagtawag ni Rowan kay Richelle sa mas malakas na boses, ay doon na napapitlag ang dalaga. Nang makita ni Richelle na nasa harap na niya ang kanina ay pinapantasan niya lang, ay mabilis siyang napakurap-kurap. nakikita mo na ba ako ngayon, Miss? Tunog sarkastiko ang tanong na iyon ni Rowan. Agarang nakaramdam si Richelle ng hiya dahil doon. Pasensya na. Well, ang gwapo mo kasi. Medyo kasalanan mo rin. Nalaglag ang panga ni Rowan sa gulat dahil sa naging sagot ng dalaga sa kanya. Hindi niya aasahan na sasabihin nito ang bagay na iyon. Nabigla ba kita? Ngayon mo lang ba nalaman na gwapo ka? Alam kong gwapo ako. Pero ngayon ako nakakilala ng babaeng hindi nahihiyang aminin sa akin ang bagay na yun. What? Sa gwapo mong yan? You are a very handsome young man. Hindi lang ba hardinero ka? Aba, sinong mga taong yan natapagalitan ko? Nang mapansin ni Richelle ang naging pagtaas ng boses niya, ay kaagad siyang napatikim. Kumurap-kurap pa siya bago ngumiti. Ang weird mo. Ganito siguro kapag NBSB ka buong buhay mo. NBSB? Oh, hindi mo alam ang abbreviation na yon? It means no boyfriend since birth. Pero wag mong ipagkakalat sa ibang tao yung nalaman mo tungkol sa akin. Baka mas lalo kong awyawan ng mga lalaki. Hindi alam ni Rowan kung anong ire-react sa lahat ng sinabi ni Richelle. Una, ay basta na lang siya nitong kinausap noon sa sementeryo para bigyan ng leksyon tungkol sa pamilya. Tapos ngayon, at ito na naman ang dalaga sa kung ano-anong mga bagay na bigla na lang nitong sinasabi. Wala talaga itong hiya at lahat ng gusto nitong sabihin ay sinasabi nito. Anyway, nakausap mo naman na ang mom ko tungkol sa bagay na to, hindi ba? Hindi ba? Your father was the one who hired me. Ang sabi ng dad mo sa akin ay yung mom mo daw ang kakausap sa akin. Pero kailangan niya magpahinga. Yes, that. Ako rin yung pumalit muna sa ngayon kasi may check-up si mom. Buti na lang din at ako ang pumalit. Kung hindi, hindi ako mabibiyayaan ng langit. Ganito ka ba sa lahat? What do you mean? Kasi kung ibig mong sabihin na kung ganito ba ako sa lahat at nagagapuhan na lang sa mga lalaki ng basta-basta, ay half-half ang masasabi ko. Half na yes at half na no. Nagagapuhan ako sa kung sino. Pero hindi sa lahat. May pangit din naman sa paningin ko, no? Ngumiti si Richelle ng matamis kay Rowan na napakurap-kurap na lang sa kanya. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Richelle dahil tila hindi alam ni Rowan kung anong gagawin sa kanya. Isang daing ang kumuwala sa labi ni Richelle pagkatapos siyang kurutin ng ina. Pero kahit umaaray, ay nakuha pa ni Richelle na matawa dahil sa nangyayari. Narinig ko kay Manang Isay na tinakot mo ang bago nating hardinero. How dare you talaga, single lady? Kapag naging pangit ang hardin ko, ay ikaw ang pagtatanamin ko ng mga bulaklak doon. Aray, Mom ha.
Kung makapagsabi ka naman ng single lady. Saka, ayaw mo nun. What if ang hardinero mo na palang para sa akin? Paano kung siya na yung tatapos ng pagiging single lady ko? Che, kapag nalaman ko na pinaglalaroan mo lang ang bago kong trabahador, ay wala kang makukuhang mana sa akin. Napahalakhak si Richelle dahil sa sinabi ng kanyang ina. Napailing-iling naman si Raymond na nanonood lang sa mag-ina niya. Don't worry, Mom. Hindi ko pinaglalaroan ng hardinero mo. Ang gwapo niya lang talaga kaya hindi ko mapigilan ang sarili ko. Gusto ko pa nga sanang kausapin ng una niyang dating dito kaso baka matakot lang lalo sa akin at layuan ako eh. Kaya iniwan ko muna siya. Hindi ko nga nalaman ang pangalan niya. Buti na lang din at umalis ka. Sabi mo hindi ka nangangagat. Hindi nga. Pero mas grabe itong ginawa mo. Masama bang mahumaling sa kagwapuhan niya? Hindi lang sina Raymond at Krisha ang nabulunan sa sinabing iyon ng dalaga. Kundi pati si Rowan na nung mga oras na iyon ay dumaan sa gilid nila. Balak ni Rowan na dumaan ng tahimik. Pero dahil sa sinabi ni Richelle, ay nabulunan siya sa sarili niyang laway. Kaagad namang napangiti si Richelle nang mapansin ang presensya ng lalaki. Iho, ano raw ang pangalan mo? Oh, pangalan mo raw. Pinapatanong nitong dalaga namin. At baka raw ikaw na ang dawan niya. Hindi alam ni Rowan kung anong gagawin niya. Nanibago siya pagkatapos makita ang aliw na pamilya sa harap niya. Nakikita niya ang nakaraan niya sa mga ito. Pero natatabunan iyon ng galit dahil sa pagkawala ng kanyang bunsong kapatid. Dad talaga, mahiyain yan. Huwag mong pilitin at baka malaman na lang natin bigla na nag-quit na siya sa trabaho niya. Tayo pang may kasalanan kung hindi makuha ni Mom yung gusto niyang hardin. Oo na. Ay sus, ayaw mo lang aminin pero kandilig ka naman. Siyempre, suportado mong love rape ko eh. Ayaw ka raw niya kasing tumandang dalaga at baka ikaw pang alagaan namin kaysa kaming alagaan mo. Nang umungot si Richelle at nagreklamo, ay muling napuno ng tawanan ang paligid. Rowan felt out of place. Sa nakakita niya ay malapit nga ang pamilya ni Richelle isa't isa. Sumikip ang dibdib ni Rowan. Kung hindi lang nawala ang kapatid niya, ay baka ganoon din sila sa pamilya niya. Umagang-umaga pero nasa harin na naman si Richelle. Nakatingin siya kay Rowan na walang pang-itaas na suot at naguhukay ng lupa para sa bulaklak na itatanim nito. Ay, kung ganito lang din naman ang makakita ko sa umaga, ay hindi ako mangingiming bumangon. Kahit gumising pa ako ng 3:00 para lang sa view na to, ay okay na okay. Sa kabilang banda ay hindi alam ni Rowan ang gagawin. Alam ni Rowan na nakatingin sa kanya si Richelle, kaya naiilang siya ng sobra. Ma'am, wala po ba kayong trabaho? Sa naging tanong ni Rowan ay kaagad na napaayos ng tayo si Richelle. Meron naman. Uy, nag-worry ka ba kasi baka wala akong maibigay sa'yo kapag nagkagusto ka na sa akin? Oh, Di mo kailangan mag-alala. Hindi man ganun kayaman ang pamilya namin. May kanya-kanya naman kaming trabaho. Tsaka malaki yung pamilya namin. I mean, our relatives. Magkasundo rin ng lahat. Kaya kung magkulang man tayo sa pera, may mahihinga naman tayo. hindi naman ho yun ang ibig ko sabihin. Parang walang narinig na ngumiti lang si Richelle ng matamis kay Rowan. Napabuntong hininga na lamang ang binata at walang magawa laban sa babaeng kaharap niya. Nasa ganoong sitwasyon sila nang bigla silang makarinig ng mga tawanan at napakaraming boses sa loob ng mansyon. Nandito na atang mga pamilya namin. Puntahan ko muna sila. Kapag natagalan ako sa pagbalik, tapos nagutom ka, hanapin mo lang ako, okay? Ipaghahanda kita ng pagkain. Pagkatapos ng sinabi, ay naglakad na palayo si Richelle. Lumingon pa ito kay Rowan at kumaway bago tuluyang umalis. Naiwan ang binata na nananatiling walang ekspresyon ang muka. She's really weird. Kaagad na sinalubong ni Richelle ng yakap at beso ang kanyang mga kamag-anak. Halos naroon ang lahat na may kanya-kanya pang bitbit ng mga regalo.
Gumaganda ka lalo ha. Hindi ka na mukhang stress. Natawa si Richelle dahil sa sinabi ng kanyang pinsan na si Honey. Ito ang pinsan niya na ikinasal noong nakaraang linggo lang. Kagagaling lang nito sa honeymoon ng kanilang asawa pero nagawa pa ring dumalaw sa kanila. Mukha akong stress before kasi ang rami kong pinsan at halos lahat kayo ikanasal na. Paano naman ako, Aber? Mas matanda ako sa iba pero mas nauna silang ikasal kaysa sa akin. Magtatampo na nga sana ko kay Lord eh. Kaso, biglang umatras ang tampo ko. Talaga lang ha? So, bakit nawala ang tampo mo kay Lord? May nahanap ako. He's very perfect. Ang pogi, tapos mukhang matalino. Responsable din tapos, ang ganda ng katawan. Literal na yummy-licious. Feeling ko, siya na yung lalaking hinintay ko sa buong buhay ko. Anong pangalan? Kaagad na hindi nakaimik si Richelle sa tanong ni Honey sa kanya. Hindi kasi nakuha ni Richelle ang pangalan ng lalaki dahil umalis ito nung inaasar sila ng kanyang dad and mom. What? Hanggang ngayon ba naman hindi mo alam kung anong pangalan niya? Don't tell me na online relationship to. Of course not. Tinanong siya ni dad last time pero may kasamang asar. Ayun at umalis kalaunan. Nahiya ata siya sa amin eh. Oh wow! Kilala ni tito ang lalaki mo? Grabing support yan ha. Pero ang kailan lang nung sinabi niya na hahabulin niya ng itak yung lalaking magtatangkang manligaw sa'yo. Don't remind me of that. Hindi ko pa rin nakakalimutan na siyang dahilan kaya wala pa rin akong asawa hanggang ngayon. May apo na sana akong ipapakita kay mom. Ngumiti si Richelle kay Honey nang mapansin ang pagkatigil nito. Alam ni Richelle na mahirap para sa iba na paniwalaan ang nangyayari sa kanyang ina. Yun ang dahilan kaya kahit abala ang iba ay nakukuha nilang dumalaw sa mansyon nila. Nagpa-check up ba si tita? May medication plan naman siyang sinusunod, hindi ba? Meron naman. Palagi ring sinasamahan ni Dad si Mom kapag may appointment siya sa doktor niya. How about you? How are you? Huh? Bakit akong tinatanong mo wala naman akong sakit? Ayos lang ako, no? Malaki na ako kaya mas kailangan pahalagahan ko sila. Kaysa palungkotin lalo si Mom dahil nakaramdam ako ng lungkot, mas mabuti pang ilaan ko na lang sa kanya yung oras ko at pasayahin siya. Tsaka gusto ni Mom na magkaapo. Kaya ginagalingan ko these days para may maipakita na ako sa kanya. Dahil malapit ang pamilya nila, ay alam ng lahat ang tungkol sa nangyayari sa isa't isa. Lalo na nang magkasakit ang ina ni Richelle. Hindi lang din kasi iyon simpleng sakit dahil cancer ang kinakaharap nito. Stage 2 pa naman. Breast cancer lang yan. Malakas yang si Mom. Ipagpapatuloy namin yung treatment niya. Kahit ubusin ko pa lahat ng ipon ko, gagawin ko para kay Mom. Siya lang naman kasing tinatanggap kong bugaw sa buhay kong to eh. Loka ka? Kapag marinig ka ni tita, mahahampas ka na naman nun. Natawa lang si Richelle sa sinabi ng pinsan niya. Pero hindi maipagkakaila ang pagsikip ng dibdib ni Richelle dahil sa pinag-uusapan nila. Ngunit kahit sa ganoong sitwasyon ay hindi iyon makita ng iba dahil sa buhay na buhay niyang pagngiti at tawa. Lahat ay masaya sa loob ng mansyon ni Richelle. Maingay roon at nagtatawanan silang lahat. Pero ang dalaga ay nagtatago sa hardina dahil hindi niya kayang ikubli ang totoong nararamdaman niya. Ano ginagawa mo rito, Ma'am? Mabilis na pinunasan ni Richelle ang basang pisngi at mata pagkatapos marinig ang boses ng binata. Nang lingunin ni Richelle ang binata, ay dumapo ang tingin nito sa kanyang mga mata. Sorry, akala ko umuwi ka na, kaya nagtago muna ako rito. May gagawin ka pa ba? Mansyon nyo naman to, kaya bakit ka humihingi ng tawad sa akin? Kahit saan ka magpunta, ay wala naman ako magagawa pa. Natigilan si Richelle sa sinabi ni Rowan. Tunog sarkastiko ang boses ng lalaki. Sanay naman na siya dahil unang usap pa lang nila ay ganoon naman na ito. So, ibig sabihin ay ayaw mong kinakausap kita o pinupuntahan dito sa hardin. Pero napipilitan ka dahil anak ko na nang-hire sa'yo.
Nang hindi sumagot si Rowan, ay napatango-tango si Richelle. Naiintindihan naman niya ang binata. Baka nga natakot niya ito. Pasensya na. Atat na lang talaga ako mag-boyfriend o asawa. Pwede na nga yung sperm donor lang eh. Dahil ang gusto ko lang naman talaga ay anak. Maririnig sa paligid ang ingay galing sa loob ng mansyon. Bahagyang napangiti si Richelle dahil kahit papaano ay hindi ipinapakita ng lahat ang kalungkutan nila dahil sa nangyari sa kanyang ina. Alam mo ba na favorite place ni Ma'am Tong Hardin? Siya yung nagtatanim ng mga bulaklak dito nun. Pero a year ago, natigil siya. Nalaman kasi na may sakit siya. Breast cancer. Stage 2 kagad. My mom was a very lively person. Pero in denial siya ng mga oras na yun. She didn't want to accept the truth about her diagnosis. Kaya hindi namin nalaman ni Dad ang tungkol sa sakit niya. I found it weird not seeing those beautiful flowers anymore that my mother would often take care of. Hanggang sa 5 months ago, tinanggap na ni Mom ng tuluyan ang nangyari sa kanya. That's when she told us about her cancer. Huminga si Richelle ng malalim at pinilit ang sarili niyang hindi maiyak dahil sa mga sinasabi niya kay Rowan. Dahil sa nalaman namin, kaagad na dinala ni Dad si Mom sa ospital for check-ups. Our family helped us too. May nakontak kaming doktor. She's on her treatment right now. At lahat kami, umaasa na maging maayos si Mom. And you know, I heard her while she was with Dad. Umiiyak siya dahil baka raw natakot niya ako sa nangyari. And then she broke down, saying na gusto niya pa kaming makasama. Na natatakot siya. Na gusto niya pa ako makita na magka-boyfriend man lang. Na gusto niya ring makita magiging apo niya sa akin. Kaya ganito ako eh. I just want to give her what she wants. Bumalik sa isipan ni Richelle ang araw na narinig niya ang sinabi ng kanyang ina. Nasasaktan siya ng sobra para dito dahil baka sa boses nito ang sobrang takot dahil sa nangyayari. Actually, I just feel comfortable around you. Hindi rin kasi ako pumapasok sa restaurant na pinamapamahalaan ko. Hindi ko kaya magtrabaho eh. At hindi ko rin kaya magkulong sa kwarto ko. Kada umaalis si Mom para sa treatment o check-ups niya. I'm actually very scared about the truth. Kaya, dito na lang ako sa tabi mo. Naaaliw naman ako sa iyo eh. Kahit paano, nakakalimutan ko na may sakit ang mom ko. Napalunok si Rowan. Hindi niya alam na ganoon ang dinadanas nito. There was a reason why Richelle told those things to him in the cemetery. Dahil iyon sa mom nito na mahal nito. Pero tila gusto pang kunin ng langit mula rito. Rowan. Ha? Anong sabi mo? Pangalan ko. Rowan ang pangalan ko. Gusto mong malaman, hindi ba? Ngiting-ngiti si Richelle. Mahina pa itong tumili-tili dahil sa sobrang saya. Nakakunot naman ang noon ni Krisha sa anak, habang si Raymond ay takang-taka lang. Nasapian ka ba o hindi ka nakainom ng gamot mo? Kahit anong sabihin mo sa akin ngayon, Mom, hindi masisira ang araw ko. Ay, naku! May future son-in-law na kayo, parents. Ano pa pinagsasabi mo, bata ka? Alam ko na kasi yung pangalan ng hardinero natin. His name is Rowan. Bagay na bagay kaming dalawa, Dad. Nagkatinginan ang mom at dad ni Richelle dahil sa sinabi niya. Hindi nila alam kung anong ire-react sa sinabi ng anak nila. Actually, alam na namin ang pangalan niya. Noong first day niya pa lang dito, ay alam na namin kahit na hindi namin siya ma-meet ng maayos nung araw na iyon. After all, ay ako nag-hire sa taong iyon. May resume naman siyang pinasa, kaya talagang alam na namin ang pangalan niya. Laglag ang panga ni Richelle dahil sa sinabi ng mga magulang niya at kalaunan ay nasira ang ekspresyon ng mukha nito.
Bakit tinanong niyo pa siya kung anong pangalan niya? Kung alam naman na pala ninyo. To tease you, of course. Mukhang crush na crush mo eh. Tsaka gusto ng mama na tulungan kita. Dahil baka raw umatras kapag ikaw lang ang sumugod. Kainis ka, Dad. Nakakahiya kaya yung sinabi niyo noon. Hindi ko talaga alam kung sinong ampun sa atin dito eh. Sumimangot si Richelle pero tumawa lang ang mga magulang niya sa kanya. Hindi makapaniwala ang dalaga na napagkaisahan na naman siya ng dalawa. By the way, anak, darating ang Tita Rain at Tito Gaston mamaya. Tulungan mo ako mag-bake para sa kanila, okay? Alright, pero sabihin ko muna si Rowan. Baka ma-miss niya ako bigla kasi hindi ako sumulpot sa hardin eh. Natawa na lang sina Krisha at Raymond dahil sa kakapalan ng mukha ng anak nila. Pero dahil anak naman nila si Richelle, ay tanggap nila kahit ano pang kalokohan nito. Tinakpan ni Richelle ang mga mata ni Rowan habang nagdidilig ang binata ng mga tanim nitong bulaklak. Guess who? Ma'am, wala ba kayong magawa sa buhay niyo? Kaagad na pumaskil sa labi ni Richelle ang isang matamis na ngiti dahil sa tanong nito. Inalis ni Richelle ang pagkakatakip ng kamay niya sa mga mata ni Rowan bago ito hinarap. Grabe ka naman sa akin. Naisip ko lang naman na baka ma-miss mo ko kaya nagpunta ako rito. May bisita kasi kami ngayon ni na Mama at Dad. Kailangan kong tumulong kay Ma'am sa pagbibig. Bakit mo sinasabi sa akin ang bagay na yan? Kung ganun. Bawal ba? Ayaw mo ng updates ko? Tsaka, ikaw lang naman ang dinadalaw ko rito sa hardin. Kaya dapat lang nasabihan kita. Di mo naman ako boyfriend. Pero ikaw ang lalaking crush ko ngayon. Humagikik si Richelle pagkatapos makita ang gulat na puminta sa mukha ni Rowan. Bago pa ito may masabi, tumalikod na kaagad ang dalaga. Bye! Puntahan mo ako kapag na-miss mo ako ha. Kahit presidente po ng Pilipinas ang maging bisita namin, handa akong umalis. Makita ka lang. Kumaway-kaway pa si Richelle kay Rowan na napailing-iling na lang dahil sa kawirduhan ng babae. But no matter how Rowan denied, he can feel the beating of his heart getting faster. Still weird. Noong una, ay gusto lang ni Rowan na makita ang sirang pamilya ni Richelle para mapatunayan na walang dahilan para makipagbati siya sa mga magulang niya. But after seeing her family and knowing all the things they have encountered, doon na-realize ni Rowan kung bakit gusto ng dalaga na makipagbati siya sa mga magulang niya. Dahil ang oras ni Richelle kasama ang ina nito ay posibleng may taning. And now, I'm feeling all weird too. Sa kabilang banda ay abala na sina Krisha at Richelle sa pagbabake ng mga cookies. Natapos din naman sila at kalaunan ay dumating din naman ang inaasahan nilang bisita. Good day, Tita Rain, Tito Gaston. Kumusta po kayo? We are good. Ngayon lang nakabisita dahil sinubukan naming i-contact ang panganay namin. Nangako ako sa mama last time na dadalhin ko siya at ipapakilala sa inyo. Hindi pa rin kayong magkasundo, tita? Hindi niyo pa rin po ba na ipapaliwanag sa kanyang nangyari noon? Bahagyang umiling si Rain bilang sagot kay Richelle. Baka sa mukha ng babae ang kalungkutan. At dahil malapit din naman si Richelle rito, ay nakaramdam din siya ng lungkot. Ay nako, wag mo nang isipin pang masyado ang bagay na iyan. Wag mo na ring ipilit ang sarili mo sa anak mo. Dahil baka kailangan niya lang ding huminga muna. Darating din ang araw na kakausapin niya kayo. Tama, Tita Rain. Sa ngayon po, dito muna tayo't magkwentuhan. Maraming nakuhang chismis si Mom. Noong nagpa-check up sa ospital, mabilis na natawa si Rain dahil sa sinabi ng dalaga. Agarang nalimutan ni Rain ang kanina ay iniisip niya lang nang magsimula si Krisha sa pagkwento ng kung ano-ano sa kanya. Habang nag-uusap sina Rain, Krisha at Richelle, ay nagpunta naman sa garahe sina Gaston at Raymond para may pag-usapan din na para sa panlalaki lang. Ang sabi ng mama nang tumawag ako, may bago ka raw na crush. Hardinero niyo raw? Yes po, tita. Gwapo po kasi tapos sobrang tikas ng katawan. Nung una ko ngang nakita muntik na akong maglaway .
Loka kang bata ka. Kung ano-ano na lang talagang sinasabi mo. What? Totoo naman. Sa gwapong yun ni Rowan, kahit sino maglalaway kapag nakita siya. Rowan? Bumakas sa mukha ni Rain ang pagtataka habang nanatiling namang nakangiti si Richelle. Opo tita, yun pong pangalan niya. Kahit pangalan ay sobrang gwapo po, no? Hindi kaagad nakasagot si Rain. Si Richelle naman ay lumihis ang tingin nang mapansin ang isang pamilyar na imahe sa likod ni Rain. Rowan! Mabilis na kinawayan ni Richelle ang binata at inaya ito palapit. Nang tuluyan ng makalapit ang binata, ay saka namang paglingon ni Rain na nagulat pagkakita sa pamilyar na muka. Tita, ito po yung crush ko. Si Rowan po. Siya rin po yung bago naming hardinero. Hardinero? Opo, gwapong hardinero. Kaya nga po crush na crush ko siya eh. Hindi makapaniwalang binalingan ni Rain ng tingin si Rowan. Ang ngiti sa labay ni Richelle ay unti-unting nabura pagkakita sa sobrang seryosong mukha ni Rowan. Lalo na nang manatiling gulat ang ekspresyon sa mukha ni Rain. Akala ko ay nasa bakasyon ka. I didn't see the need to update you. Kailangan nating mag-usap. Kailangan ka naming kausapin. Makinig ka naman sa amin. I already drew the lines in between us. Hindi ko kayo gustong kausapin, kahit na kailan. Hindi ba yun sinabi ni Daniel sa inyo? O sadyang bobo lang kayo para makaintindi? Palipat-lipat ang tingin ni Richelle sa dalawa. Hindi siya makapaniwala sa sagutan ng mga ito. Magkakilala kayo? Si Krisha, na hindi na nakatiis, ay kaagad na nagtanong. Kahit si Richelle ay kuryoso sa relasyon ng dalawa. Lalo na dahil kapansin-pansin ang pagtalim ng tingin ni Rowan kay Rain. Na tila ba may galit ito sa babae. He is my son. Wrong. After all, ay wala naman akong mga magulang. Matagal na silang patay para sa akin. Hingal na hingal si Richelle. Ang bilis ba naman ng paglalakad ni Rowan at hindi niya kayang sabayan kung hindi siya tatakbo. Rowan! Mag-usap tayo! Nasa po ng babae ang dibdib niya nang sa wakas ay tumigil na sa paglalakad si Rowan. Nasa labas sila ng mansyon nila pero nasa loob pa rin ng subdivision. Ang bilis mong maglakad! Hinihingal ako ng sobra! Bakit sumunod? Para kausapin na naman ako. What do you mean? Saka bakit hindi kita susundan? Bigla ka na lang nag-walk out. Malay ko ba na mom at dad mo palang bisita namin? Wala akong mga magulang. Wala akong mga magulang na siyang dahilan kung bakit nawala sa akin ang bunso kong kapatid. Napakurap-kurap si Richelle sa gulat. Pakiramdam niya ay pamilyar ang sinasabing nito. Lalo na ang galit nito. Nang may napagtanto, ay kaagad na nanlaki ang mga mata ng dalaga, kasabay ng pagsinghap niya. Ikaw yung lalaking nakita ko sa sementeryo? Pasabuti pa, mabalik ka na lang doon. Pero... Hindi mo ako maisasama pabalik sa mansyon niyo, ma'am. Anong ma'am? Kung ikaw nga ang lalaking naroon sa sementeryo, at anak ka talaga ni na Tita Rain at Tito Gaston, ibig sabihin lang, na mas mayaman ka pa sa akin. Gulong-gulo si Richelle sa nangyayari. Hindi niya alam kung anong unang iisipin. Kung ang tungkol ba sa nalaman niya na anak ito ng kaibigan ng kanyang ina o ang katotohanan ba na mayaman ito. Your family is still my employer. Kaya dapat lang yun ang itawag ko sa'yo. At kung gusto mo akong kausapin tungkol sa pamilya ko, wala akong panahon. Naalala mo pa ba yung sinabi ko sa'yo noon sa sementeryo? Na makipagbati ka sa pamilya mo kasi baka pagsisihan mo sa huli. Wala na akong pamilya. Pagkatapos ng sinabing iyon ni Rowan, ay malamig nitong tinitigan sa mga mata si Richelle na siyang nagulat ng sobra sa pagbabagong iyon ni Rowan. Nang tumalikod si Rowan at akmang aalis na naman, ay nakaramdam si Richelle ng taranta. Alam niya na wala siya sa posisyon na sabihin sa lalaki ang totoo. Pero hindi ito handang makinig kina Rain at Gaston.
Isa lang ang pwedeng gawin niya at iyon ay ipaalam dito ang nangyari noon. It was all an accident. Ang nangyari sa kapatid mo ay isang aksidente. Hindi siya nawala dahil pinabayaan siya ng mga magulang ninyo. Natigilan si Rowan. Kumunot ang kanyang noo at nang lingunin niya si Richelle ay mas lalong lumamig ang ekspresyon sa mukha niya. Wala kang alam tungkol sa nangyari sa pamilya ko. I do know, Rowan. Alam ko, dahil nakwento na sa amin ng mama mo ang nangyari noon. Kung uuwi ka lang sa kanila, kung pakikinggan mo lang sila at bibigyan ng tsansa, ay malalaman mo mula sa kanilang totoong nangyari. My sister died because of them. They neglected her. Hindi totoo yan, Rowan. She died because she wanted to go to her mother. Because Tita Rain was sick at that time. Bumuntong hininga si Richelle at tiningnan ng seryoso si Rowan. Kung hindi makikinig ang binata sa mga magulang nito, ay siya ang magbubulgar ng katotohanan. Kailangang malaman nito na walang kasalanan ang mga magulang niya sa nangyari sa kapatid nito. Hindi ka ba lang ba nagtataka? Kung paano nakilala ng mom ko ang mom mo? Wala akong pakialam sa buhay niya. Wala nga. Pero sasabihin ko pa rin. Your mom was a cancer survivor, Rowan. She was once diagnosed with gastric cancer. Yun ang dahilan kaya nakakilala ang mom ko at ang mom mo. They both had cancer. Tulala si Rowan sa harap ng puntod ng kanyang bunsong kapatid. Nasa tabi niya si Richelle na hindi pa rin siya iniwan sa kabila ng pilit niyang pagtulak sa babae kani-kanina lang. A year ago nakilala namin si Tita Rain. Kahit gumaling na si Tita Rain sa gastric cancer niya, nagpupunta pa rin siya ng ospital para sa iilang check-up dahil gusto niyang makasiguro na nawala na ng tuluyan ng sakit niya. Coincidentally, nakita sila ni Mom doon dahil nagpa-check up si Mom. They clicked and became friends. Si Tita Rain din ang kumausap kay Mom nung natakot ito ng sobra at itinanggi ang nangyayari sa katawan niya. Tita Rain persuaded Mom to tell us and to seek medication. Binalingan ni Richelle si Rowan ng tingin. Hindi niya alam kung nakikinig ba sa kanya ang lalaki, pero kailangan niyang sabihin ang lahat ng nalalaman niya. Hindi ko alam kung tungkol sa'yo nun. But your mother would often tell us about you and your sister. And that their biggest regret was when your sister found out about your mother's cancer. My sister knew. Napabuntong hiningang tumango si Richelle sa tanong na iyon ni Rowan. Baka sa boses ng binata ang sakit dahil sa nalaman nito. Pero walang panaw si Richelle na tumigil. Aksidente raw na nalaman ng kapatid mong nangyari. Tita Rain didn't want any of you to know about her cancer. Lalo na dahil nasa kabilang bansa ka at abala sa pag-aaral. Ang kapatid mo rin noong mga oras na yon ay nasa high school pa. Dahil sa sobrang pag-aalala ng kapatid mo, ginusto niyang tapusin kagad yung exam niya sa school nila. At sumunod kina Tita Rain na noong mga oras na yun ay nasa US para sa surgery niya. Tila may napagtanto si Rowan sa narinig niya mula kay Richelle. Dahil noong araw na nawala ang kapatid ni Rowan ay may suitcase ito. Akala ko maglalaya siya. Pinabayaan siya ni Mama Ted. Kaya hindi na niya napigilan ang sariling umalis. Hindi ko alam na. Hindi yun ang totoong nangyari, Rowan. Ginusto ng kapatid mo na sumunod sa US. Pero hindi siya pinayagan ng mga magulang mo. Lalo na ng mom mo. Tita Rain was afraid of dying in front of her only daughter. Nung panahong yon, nasa stage 3 na yung cancer ni tita. Kaya natatakot siyang hindi niya kayanin. At baka makita yun ng kapatid mo, so they left. Only Tita Rain and Tito Gaston. Pero sumunod ang kapatid mo. At habang nasa biyahe siya papuntang airport, na-aksidente siya. Umuulan ng mga oras na yun pero nagpumilit yung kapatid mo na umalis para masamahan ang ina niyong dalawa. It was the reason
way she got into that accident, Rowan. Hindi siya pinabayaan. No. No. Of course they didn't. Mahal na mahal kayo ng mga magulang niyo, Rowan. Ginusto kong umuwi ka sa inyo dahil doon mo makikita ang lahat. You have CCTVs, right? Makikita mo roon lahat ng nangyari. Pero nalaman ko kay na tita na hindi ka umuwi sa inyo. They tried sending you letters, messages, and even tried to call you. Pero ni isa sa mga yon, hindi mo tinanggap. I was mad. Akala ko pinabayaan nilang kapatid ko. Akala ko. No, Rowan. Tumingin ka sa akin. Pagkatapos ng sinabi, ay marahang ikinulong ni Richelle ang mukha ni Rowan sa loob ng dalawa niyang palad. Seryoso siyang tumitig sa mga mata ng binata na unti-unti nang namumula dahil sa nagbabadyang mga luha. Your sister was loved. Kahit malala ng sakit ni tita noon, hindi siya nawala sa tabi ng kapatid mo. She fought with her cancer dahil gusto niya na manatili para sa inyo. Dahil gusto niya pang mabuhay kasama kayo. It was my fault. Ang sakit ng paa ko ngayon dahil sa paghabol ko sa'yo. At oo. Pero ang mga nangyari noon? No, Rowan. Wala ni isa sa mga yon ang naging kasalanan mo. You didn't know. You were mad. And you didn't want to listen. Naiintindihan ko ang bagay na yan. Pero, alam mo nang lahat ngayon, Rowan. I hope you'll give them a chance. Alam kong para sa'yo, mukha akong sinungaling. O para sa'yo, nagsisinungaling ako. Pero Rowan, walang mawawala sa'yo kung susubukan mong umuwi sa inyo. Hindi na nakaimik pa si Rowan pagkatapos ng sinabi ni Richelle sa kanya. Kalaunan ay yumuko si Rowan at doon na pumatak ang mga luha niya. And while he was crying his heart out, Richelle stayed. Pagkabukas ni Rowan sa pinto ng kanilang mansyon, ay kaagad na pumasok sa isipan niya ang samot-saring alaala. Tila kainan lang na naghahabalon pa sila ng kapatid niya sa malawak nilang sala. Habang nakangiti silang pinapanood ng kanilang mga magulang. Ayos lang po ba kayo, sir? Ayos lang. May titingnan lang ako. Si Daniel ay kumuha kay Rowan at Richelle sa sementeryo. Hinatid muna ng dalawang lalaki si Richelle sa mansyon ng mga ito, saka sila nagpunta sa mansyon ni Rowan. Akala ko ba, sir? Ayaw mong makita ang mga magulang mo. Bati na ho ba kayo? Nakadepende sa makikita ko kung matatanggap ko pa ba sila. At nakadepende rin dun kung mapapatawad ko bang sarili ko. Ho? Ano hong ibig niyo sabihin? Bakit niyo naman ho patatawarin ang sarili ninyo? May nagawa ho ba kayo? Baka sa mukha ni Daniel ang sobrang pagtataka pero hindi siya sinagot ni Rowan. Dumiretso siya sa opisina ng mansyon nila. Naroon ang mga computers na nakakonekta sa lahat ng CCTV nila. Kaagad na chinek ni Rowan ang mga nangyari noon. Mula sa simula hanggang sa huli. Rowan! Mabilis na nalingon ni Rowan ang pinto ng opisina kung saan pumasok ang kararating lang ng mga magulang niya. Punong-puno ng luha ang mga mata ng binata. Ang mga kamay niya ay nanginginig dahil sa lahat ng mga nalaman. Anak. Mom. Dad. Mas lalong bumuhos ang mga luha ni Rowan at nang walang pag-aalinlangan ay kaagad siyang lumapit at niyakap ang ina. Miski si Rain ay naluha pagkatapos maramdaman ang naging pagyakap ni Rowan sa kanya. I'm sorry, Mom. I am so sorry, Mom. Naiintindihan ni Mommy, anak ko. Naiintindihan ni Mommy. I'm so sorry too. I'm sorry for not protecting your sister from harm. I'm sorry. Umiling-iling lamang si Rowan at mas niyakap ang ina. Sa kabila ng lahat, ay nakabalik pa rin si Rowan sa bisig ng mga ito. At sa kabila ng galit, ay nanaig pa rin ang pagmamahal ni Rowan para sa mga magulang. Bumukas ang pinto ng kwarto ni Richelle at pumasok doon ang mom at dad niya.
Punong-puno ng pag-aalala ang mukha ni Krisha at ganoon din si Raymond. Nasa ba mga pinsan mo? Bakit hindi ka bumaba? Hinahanap ka ng mga iyon kanina pa. Mula sa tinitingnan cellphone, ay nag-angat si Richelle ng tingin sa mga magulang niya. Baka kasi ipamukha na naman nila sa akin na single ako eh. Alam ko naman na wala pa ako nagiging boyfriend. At malabo nang makasal ako. Lalo na ngayong hindi pa rin bumabalik si Rowan. Sumimangot si Richelle at marahang hinaplos ang isang litrato ni Rowan sa internet. Nakatalikod iyon pero alam niyang si Rowan. Sa tagal nitong nanatili sa mansyon ay kilalang kilala na niya ito. Miski pa kahit anong suotin nito. Baka naman at may ginagawa lang. Yun na nga, Mommy. Sinearch ko sa internet. His real name is Rowan Salvador. He is a bachelor and is very rich. A CEO of his own company. Samantalang ako, nagmamay-ari lang ng isang maliit na restaurant. Ang mansyon din nating to ay minana lang natin mula kina lolo't lola. Paano kung hindi bumalik kasi hindi naman ganun kayaman tulad niya? Bakit mo naman kasi iniisip ang bagay na yan? Bakit? May label na ba kayo? Mom naman eh. Kaagadan natawa si Krisha sa reklamo ng anak niya. Ngayon lang nila nakita si Richelle na ganito at natutuwa sila dahil sa wakas ay naangkin na rin ang puso ng anak nila. Ika nga ng ama mo, I love conquers all. Kahit ano pa yan, kung ikaw ang gusto niya, ipaglalaban ka niya dahil mahal ka niya. Siyempre, kailangan mo rin siyang ipaglaban. Nakakapagod din naman kasi kung isang tao lang ang lumalaban, hindi ba? Like me and your dad. Noon, your dad fought for me. Pinahabol siya ni dad noon sa mga aso namin at nakipaghabulan naman siya. Para sa akin, dahil gusto niyang ipakita na mahal niya ako. At nung mga oras na iyon ay nakipaglaban din ako sa ama ko para sa dad mo. That's how we won. And now, I'm doing the same thing with this cancer. I'm fighting, and I'm not alone. Dahil nandito ang dad mo. Nandito kayo. That's how love works, anak. Magaang napangiti si Richelle pagkatapos ng sinabi ni Krisha sa kanya. Niyakap ni Richelle ang ina pagkatapos na marahan siyang niyakap pabalik. I love you, Mom. Please don't leave us. Gusto mo ng apo, hindi ba? Ibibigay ko yun sa inyo. Silly girl. Bakit ka naman iiwanan ni Mommy? Nandito lang ako palagi. Lalaban tayo at mananalo tayo. Pagkatapos nilang mag-usap, ay sabay na bumaba ang tatlo sa sala. Naroon pa rin ang pamilya nila na kaagad hinila si Richelle pagkatapos itong makita. Akala namin hindi ko nabababa pa. Ang tagal mo. Nasabi sa amin ni Haning tungkol sa crush mo. Hardinero nyo raw? Nasaan? Nagpunta pa naman ako ngayon kasi gusto kong makitang lalaki mo eh. Titingnan ko kung gwapo nga talaga. Lumingon-lingon pa si Fiona sa paligid niya at hinanap ang presensya ng lalaking gusto ni Richelle. Wala rito. Wala na atang balak na magtrabaho eh. Saka, di naman totoong hardinero yun. He lied? Bakit? Ano bang meron sa kanya? Masamang tao ba yun? Ay nako, who cares kung ano meron sa taong yun, honey? He lied to Richelle. Hindi na niya deserve ang pinsan nating to. Tsaka marami akong kilala ng mga friends. May mga gwapo rin doon. Doon ka na lang, Rich. But she's in love with him. Mahirap mag-move on kung gusto mo yung lalaki. Eh paano kung hindi siya gusto, hindi ba? Saka mas mabuti na yung mag-move on na lang. Tsaka 30 years old na si Richelle next year. Di siya pwedeng mahuli at kailangan na niyang makasal. Napangiwi si Richelle habang pinapakinggan ang mga pinsan niya na nagtatalo. Nasa ganoong sitwasyon ng mga ito nang biglaang may lumapit sa kanila. Napansin ni Richelle ang biglaang pagtahimik ng buong paligid. Pati na si Honey at Fiona ay laglag ang pangang nakatingin sa likuran ni Richelle. Can I talk to you, Miss Marasigan?
Mabilis namang nilingon ni Richelle ang nagmamay-ari ng isang pamilyar na boses. At ganoon na lamang ang pagsinghap niya pagkatapos magtagpo ng tingin nila ni Rowan. You! Natagalan lang at may kailangan pa akong gawin. But I did what you said. Bati na kami ng mga magulang ko. Nangilid ang luha sa mga mata ng dalaga pagkatapos ng sinabi ni Rowan. Isang ngiti ang kumawala sa labi nito pagkatapos siyang dambahin ni Richelle ng yakap. Nang humiwalay ang dalaga sa yakap, ay kaagad siyang hinawakan ng binata sa braso bago inharap sa mga pinsa niya. Girls, this is Rowan. Siya yung lalaking gusto ko. Lahat ay nagulat sa anunsyong iyon ni Richelle. Hanggang sa napuno na ng sigawan ang buong mansyon bilang suporta sa dalawa. Natatawang tiningnan lang ni Richelle ang mga pinsan niya. Alam ng mga ito kung paano naghintay ang dalaga ng lalaking para dito. Kaya lahat ay masaya para sa kanya. Akala ko hardinero. Bakit mukhang businessman ng isang to? Oo nga. Yun ang sinabi mo. At yun din ang sinabi ni Tita Krisha at Tita Raymond noong tinanong namin sila. Well, he was. And that's his lie. Habang nandito siya sa amin, isa siyang hardinero. But he is actually a billionaire CEO of his own company. Yun ang rason kung bakit nawala siya rito sa mansyon. Hindi ko rin sure kung babalik siya kaya medyo broken ako. But he is back now. Kaya I'm sorry. Pero kahit sinong gwapo na iharap niyo sa akin, iisa lang ang gusto ko. Iniwan ni Richelle ang mga pinsan pagkatapos. Nagpunta silang dalawa ni Rowan sa hardin, kung saan hindi niya binitiwan ang kamay ng lalaki. Ayaw bitawan ni Richelle at baka bigla na lang itong tumakbo palayo sa kanya. Ngayong nakabalik na ito, ay walang balak si Richelle na hayaan pa itong umalis nang wala siyang nakukuhang sagot mula sa lalaki. Well, bumalik ka lang ba para sabihin sa akin ang tungkol sa pagbabati niyo ng mga magulang mo? I'm sorry I lied to you about my identity. Sa totoo lang, gusto ko mag-apply rito dahil sa sinabi mo sa akin sa sementeryo. That was the first time it happened to me. And I was arrogant. Naisip ko noon na kapag nakita ko na hindi naman magandang relasyon mo sa pamilya mo, ay papakita ko sa iyo ang katotohanan. But I did not expect that your family was united. At hindi ko rin inaasahan na sa kabila ng nangyari sa pamilya mo, ay magagawa mo pang ngumiti. Hindi inaasahan ni Richelle ang sunod-sunod na pagsasalita ni Rowan. Sa bawat oras na sinasamahan mo ako sa hardin, ay pinipilit kong sarili kong hindi ka iwasan. But you were weird. And I was getting weirder too. Every time you smile, lihim na rin ako napapangiti. When you cried and told me about your mother, my heart cried with you. Doon ko napagtanto na ibang nararamdaman ko. That I, the arrogant Rowan Salvador, is finally falling in love with someone. I'm in love with you, Richelle Marasigan. You what? Hindi mahanap na Richelle ang tamang salita na pwedeng sabihin kay Rowan. Ang tanging gusto lang niya ay marinig ang salitang gusto kita mula sa mismong bibig ni Rowan. Pero hindi niya inaasahan lahat ng sinabi nito. He did not just confess, but humbled himself in front of her. At noong akala ni Richelle ay sapat na ang nararamdaman niyang gulat, ay nagkamali siya. Lalo na nang unti-unting lumuhod si Rowan sa gitna ng hardin kung saan sila unang nagkagusto sa isa't isa. Mas lalong lumaki ang mga mata ni Richelle nang maglabas si Rowan ng kahita at buksan iyon. Hindi man ako perpekto, pero hindi kita iiwanan sa mga laban mo. Richelle Marasigan, will you do me the honor of becoming your husband? Yes! Yes! Mabilis na umalpas sa labi ni Rowan ang isang ngiti at kaagad siyang umayos ng tayo para isuot kay Richelle ang singsing. And with one swift move, Rowan found his way to Richelle's lips. That was waiting at that moment. 7 years later, Mom, slow down!
Mahal! Maririnig sa buong mansyon ang hagikik ng isang batang babae. Nakasunod dito si Krisha na hinihingal pero kailangang mahuli ang apong babae na wala pang suot na pang-itaas na damit. Reyna, come back! Magbihis ka muna! Yun ang nabungaran ni Rowan na siyang kakapasok pa lang sa loob ng mansyon kasama ang mga magulang nito. Anong nangyayari? May giyera na naman ba? Lahat ng tanong nila ay nasagot pagkatapos dumaan sa harap nila ang 6 na taong gulang na anak ni Rachel at Rowan na si Reyna. Sabay pang napailing-iling sina Gaston at Rain pagkatapos makita na wala itong suot na damit. Pero hindi rin nagtagal ay pagtakbong iyon ni Reyna pagkatapos itong mahuli ng ama. No! No huli! Daddy, no! Bad baby. Ano bang sabi ni Daddy about running? Hindi ba't sabi ni Daddy na wag patakbuhin at pagurin si na Lola at Mommy? Why did you make Lola Krisha run? Mabilis nang umuso si Reyna na sa sinabi ng ama. Marahan namang pinisil ni Rowan ang pisngi ng anak. Hi, hon. Finally nakauwi na kayo. Kanina pa niyan pinapahabol si Mom. Ayaw magbihis ng damit at gusto maglaro ng nakahubad. Reminds me of you, anak. Kanyang ka rin noon. Pinapahabol mo rin kami. Walang araw na hindi kami tumatakbo ng mom mo dahil sa kakulitan mo. Fake news ka, Dad. Kaagad na napuno ng tawanan ang paligid dahil sa naging pag-angil ni Rachel sa sinabi ng ama niya. Your dad was right, though. Palagi mo kaming pinapahabol noon. Hindi ko lang inaasahan na pati magiging apo ko ay hahabulin ko rin. Muli ay napuno ng tawanan ng mansyon dahil sa naging sinabi ng mom ni Rachel. 7 years ago ay nagpa-surgery si Krisha para sa breast cancer nito. Nandoon ang lahat para suportahan si Krisha. Rowan and Rachel even postponed their wedding just to wait for Krisha to heal. Noong tuluyang gumaling ang ina ni Rachel, ay saka na nila pinlano ang kasal nila. Nang mabihisan si Reyna ng kanyang daddy, ay kaagad itong pumunta sa Lola Rain nito. Sumama rin si Krisha sa dalawa at magkasamang nagkwentuhan ang mga ito. Sina Gaston at Raymond naman ay may sarili na rin nilang mundo. Ang ganda nitong garden. May saysay rin pala yung pag-apply mo nun bilang hardinero. Napailing-iling na napangiti si Rowan dahil sa sinabi ng asawa niya. Si Rowan kasi ang nag-ayos ng hardin nila. Hindi pa rin ito nakakalimutan ang nangyari noon at kapag binabanggit nito ay naaaliw lang ang lalaki. Buti na lang at nag-apply ako. Kung hindi, baka naging single ka na buong buhay mo. The bridesmaid finally became a bride ang peg ko. Say thank you to me, hon. Ako ang bumasag ng sumpa mo. Natatawang hinampas ni Rachel ang braso ng asawa dahil sa sinabi nito. Hindi sila matapos-tapos sa asaran nilang dalawa dahil naggagantihan lang naman. Mag-thank you ka rin sa akin na ba? Sa sungit mo noon, paniguradong walang babaeng maggustong lumapit sa'yo ng basta-basta. Buti na lang din. At thankful ako na takot sila sa'yo. At least, naging akin ka sa huli. Umamin ka rin sa wakas. Sabi ko na nga ba't patay na patay ka sa kagwapuhan ko. Wow! Ngayon mo lang alam? Noon ko pa sinasabi sa iba na crush kita. Kahit gusto kong ideto ng mga pinsan ko sa iba, hindi ako nagsalita kasi ikaw lang ang gusto ko. Lumawak ang ngiti sa labi ni Rowan hanggang sa nauwi iyon sa mahinang halakak. Di mo man lang tinatanggi. Bakit ko naman itatanggi kung totoo naman? Ako naman talaga yung patay na patay sa'yo noon eh. Nagkabaliktad nga lang ngayon. Sa ganda ko ba namang to? Nakakataka kung hindi. Bilang sagot ay hinagka ni Rowan ang labi ng asawa na kaagad tinugon ang mga halik niya. Ay, live! Hoy, dahan-dahan at anditong anak ninyo. Nanlalaki ang mga matang naghiwalay si Rachel at Rowan. Nang lingunin nila ang mga ito, ay bumungad ang tatlo. Nakatakip pa ang palad ni Rain at Krisha sa apo nila na hindi naman gumagalaw at nagpumilit na sumilip. Lola, Kenzie po! Nasaan Mommy? Daddy? Wait lang apo at may nakita kaming monster.
Pinapaalis lang namin at baka makagat ka. True enough, princess. Kapag umalis na ang monster, ay aalisin na namin ang takip sa mata mo. Oh, okay po. Pinandilatan ni na Krish at Rain ng mga mata ang mag-asawa na umungot lang. Mom naman, naglalambingan pa kami ng asawa ko eh. Che, mamaya na kayo magharutan at nandito kami. Sa huli ay nagkatinginan sina Richelle at Rowan bago sabay nang umuso sa isa't isa. Later, I love you. Later on, I love you more. Sabay na bumalik ang 5 sa loob ng mansyon. Naghanda sila ng mga pagkain at napuno ng ingay ang buong mansyon habang nag-uusap silang lahat habang kumakain. Wakas,